Kasapi sa liwanag, aswang sa bayan. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, may isang lalaking nagngangalang Kulas. Isa siyang simpleng magsasaka na nagtatanim ng palay para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang si Kulas ay naglalakad pauwi mula sa kanyang bukid, napansin niyang may kakaibang liwanag sa kagubatan, tila ba nag-uugat mula sa isang malalim na bahagi ng gubat. Intrigued, nagpa siya si Kulas na sundan ang liwanag, hindi alintana ang maitim na kagubatan at malakas na hangin. Habang siya ay patuloy sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang nakakakilabot na huni ng mga hayop sa gubat, tila ba nagbabala na siya'y hindi dapat patungo sa liwanag na iyon. Ngunit mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang paglakbay. Sa paglipas ng oras, narating ni Kulas ang lugar kung saan nagmumula ang liwanag. Doon, kanyang nakita ang isang puno ng balete na kakaiba ang itsura. Puno na tila ba nag-uukit ng mukha ng mga nakaraang naiwang tao. Ang liwanag ay nagmumula sa mga mata ng mga nakaukit na mukha, at doon niya napagtanto na ito'y isang lugar na puno ng mga anito o espiritu. Biglang naramdaman ni Kulas ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang likuran, tila ba may nagmamasid sa kanya. Tinanong niya ang sarili kung tama ang kanyang ginagawa, ngunit mas pinili niyang manatili. Sa kabila ng kanyang takot, isinariwa niya ang mga kwento na kanyang narinig mula sa mga nakatatanda sa bayan tungkol sa mga aswang at engkanto na naninirahan sa kagubatan. Nang biglang sumiklab ang masalimuot na galit ng hangin, isang anino ang bumulaga kay Kulas. Tila ba mayroong naglakad sa kanyang tabi, ngunit wala siyang nakikitang tao. Narinig niya ang isang malamig na tinig na bumulong sa kanyang tenga. Kulas, huwag kang lalapit pa. Ito'y aming bayan, at ikaw ay hindi dapat narito. Hindi makapaniwala si Kulas, ngunit sa kabila ng pangamba, nagtanong siya, sino ka? Ano ang iyong layunin? Sa pagtutok ng liwanag sa kanyang paligid, lumitaw ang anino ng isang babae na may malaanghel na ganda. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag, ngunit sa kabila nito'y mababasa ang lungkot sa kanyang mga mata. Siya'y tumawa ng mariin at sinabi, ako'y isang espiritu na naglalakbay sa gabi. Ngunit may isang masamang nilalang sa bayang ito, isang aswang na lumabas mula sa kadiliman. Dala nito ang kanyang malupit na gutom at takot sa gabi. Kulas, ikaw ang tanging makakatulong sa amin. Ang aswang na ito ay mapanganib, at ikaw ang huling pag-asa ng aming bayan. Kinakabahan ngunit may tapang na sumagot si Kulas, paano ko matutulungan ang inyong bayan laban sa aswang na iyon? Ang babae ay nagbigay ng isang awit na parang dasal, isang awit na may kapangyarihan laban sa aswang. Inihanda si Kulas para sa kanyang misyon, ngunit alam niyang ang pagtulong sa bayang iyon ay hindi magiging madali. Isinilaya ng kakaibang liwanag ang kagubatan habang si Kulas, dala ang awit na ibinigay ng espiritu, ay naglakbay patungo sa malalim na bahagi ng gubat. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, naramdaman niya ang init at lungkot na bumabalot sa kanyang paligid. Unti-unti, nag-iba ang tono ng kanyang awit, nagiging mas mabagal at mas mapanakot. Sa paglusong niya sa madilim na kagubatan, biglang nagtagpo ang kanyang mata at ang dilim ng kagubatan ay tila naglaho. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso habang siya'y humahakbang papasok sa kakaibang dimensyon ng kagubatan. Doon, nakatagpo siya ng mga anino ng mga dating tagapamahala ng bayan, mga espiritu na nag-aalay ng tulong sa kanya. Nais naming pasalamatan ka, Kulas, sambit ng isang anino may puting damit. Ang iyong tapang at awit ay nagbigay liwanag sa aming bayan. Ngunit ingat, sapagkat ang aswang ay masalimuot at may mga kapangyarihan na hindi mo inaasahan.
Itinuloy ni Kulas ang kanyang misyon, may bitbit na takot ngunit may taglay na determinasyon. Sa kanyang paghakbang, dumarami ang mga aninong bumubulong sa kanyang tenga, nagbibigay ng gabay at babala. Habang lumalalim siya, napagtanto niya na ang kagubatan mismo ay may buhay, nag-uusap at nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng malalakas na hangin at kakaibang mga huni. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, naisalayan ni Kulas ang isang lihim na puok. Isang misteryosong ilog na pumapatak ng dugo ang naghihiwalay sa kanya at sa tirahan ng aswang. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ambrosio. "Kulas, ikaw ang hinihintay namin," sambit ni Mang Ambrosio. "Ang aswang ay naririyan, nagmumula sa ilalim ng lupa. May kapangyarihan itong mangakit at manglamon ng mga inosenteng kaluluwa. Dala ng iyong awit, kailangang durugan mo ang puso ng aswang na ito." Dahil sa kanyang misyon, nagpatuloy si Kulas sa kanyang paglakbay. Napagtanto niyang ang ilog ng dugo ay naglalaman ng mga lihim at alaala ng mga nakaraang pagpatay ng aswang. Hanggang sa dulo ng ilog, doon niya nakita ang malupit na nilalang na naghihintay. Ang aswang ay may malademonyong anyo, tila ba isang halimaw na nagmumula sa kanilang mga takot at pangangailangan. Ngunit sa kabila ng pangit na anyo, nakita ni Kulas ang mata ng isang inosenteng tao na ikinulong ng takot at gutom. Nang itaas niya ang kanyang awit, tila ba bumalik ang aswang sa kanyang tunay na anyo. Ngunit sa oras na iyon, napagtanto ni Kulas na ang aswang ay hindi nag-iisa. Mula sa ilalim ng kanyang puso, naglabasan ang mga kapwa aswang na handang ipagtanggol ang kanilang lider. Isang laban na mas malupit at mas marahas ang sumiklab sa harap ni Kulas. Ang dilim ay nag-usbong ng mas mabilis habang ang aswang at ang kanyang mga alipores ay lumapit kay Kulas. Sa kaharian ng kadiliman, nagsimula ang isang labanang naglalabasan ang kahindik-hindik na mga panggulo ng gabi. Ang aswang ay naglabas ng isang mapagsik na sigaw, at biglang napuno ng mga malalaking alipores ang paligid. Ang kanilang mga mata ay pula at naglalabas ng init, tila ba mga haring aswang na handang gumapi. Sa unang tingin, tila ba hindi matitinag si Kulas, ngunit sa pagsiklab ng kanilang laban, napagtanto niyang ang kanyang awit ay hindi sapat upang durugan ang masamang kapangyarihan ng aswang. Nang maipit si Kulas sa gitna ng aswang at kanyang mga alipores, napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang lakas. Bagamat may tapang, tila ba nauubos ang kanyang enerhiya habang lumalaban. Tumakbo siya, sumigaw, at patuloy na inawit ang kanyang awit. Ngunit para itong hangin na bumabalik na walang tinatamaan. Bigla, naramdaman ni Kulas ang malamig na hangin mula sa likuran, at lumitaw muli ang espiritu na nagbigay sa kanya ng awit. Kulas, ang iyong puso at tapang ang siyang nagbibigay buhay sa awit mo. Ang pag-ibig at pag-asa ay iyong sandata laban sa kadiliman. Huwag mong kalimutan ang iyong layunin. Nagtagumpay si Kulas na iangat ang kanyang sarili mula sa pagkakapit ng mga alipores at sa harap mismo ng aswang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang awit, ngunit itong pagkakataon ay mas malakas, mas buo, at puno ng pagnanasa na masugpo ang aswang. Ang mga alipores ay unti-unti nang natutuwa, tila ba niengganyo ng makulay at masalimuot na awit ni Kulas. Ang aswang ay nagmumula sa takot habang ang mga galami nito'y unti-unting sumusuko. Sa wakas, bumagsak ang aswang sa lupa, nagpapakita ng isang di mapapantayang pagsuko. Ngunit bago tuluyang mawala, napagtanto ni Kulas ang malupit na lungkot sa mata ng aswang. "Nagugutom lamang ako," sambit nito bago tuluyang mawala sa hangin.
Napagtanto ni Kulas na ang aswang ay hindi lamang halimaw kundi nilalang na may sariling pangangailangan at pangarap. Pagkatapos ng laban, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga anino ay naglaho, at ang liwanag ay unti-unti nang bumalik. Napagtanto ni Kulas na ang pagiging handa niyang makipaglaban at ang kanyang tapang ay nagbigay liwanag hindi lamang sa kanyang bayan kundi pati na rin sa mga nilalang na nakatagpo niya sa kagubatan. Subalit, sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ni Kulas ang panginginig ng kanyang puso. May isang bagay na hindi pa tapos, at may isang kasindak-sindak na katotohanan na maghihintay sa kanya pagkatapos ng laban. Sa kaharian ng dilim at hangin ng gabi, pagkatapos ng matinding laban kay Kulas, nararamdaman niya ang matindi at misteryosong puwersa na bumabalot sa kagubatan. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya na may mas malupit pang panganib na naghihintay sa kanya. Ang mga puno sa kagubatan ay nag-iiyak, tila ba nagdadalamati sa pagkatalo ng aswang. Ngunit sa bawat luha ng mga puno, nadarama ni Kulas ang isang masamang enerhiya na sumisilip mula sa kalaliman ng kagubatan. Ipinakita sa kanya ng espiritu ang isang nagliliyab na mata sa kalaliman ng gubat. Isang bagong panganib ang bumabalot sa kagubatan. Isang nilalang na mas malupit at mas masamang anyo kaysa aswang na kanina'y nilabanan ni Kulas. Ito'y sapi sa liwanag, sabi ng espiritu. Isang nilalang na hindi kayang durugan ng isang simpleng magsasaka kagaya mo. Nang makita ni Kulas ang mata ng sapi sa liwanag, nararamdaman niya ang bigat ng takot na bumalat sa kanyang puso. Isang matinding panginginig ang sumiklab sa kanyang buong katawan, tila ba tinatawag ng dilim mula sa kanyang pinakamahimbing na kaharian ng pananampalataya. Sa pag-aalab ng kanyang tapang, nilusob ni Kulas ang malalim na bahagi ng kagubatan kung saan naruroon ang sapi sa liwanag. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang paglakas ng hangin, nagiging masigla ang pag-uyam ng kanyang paligid. At sa paligid niyang mga puno ay nagsisilapasan ang mga anino ng mga namayapang espiritu na tila ba nagbibigay pa ng huling payo. Kulas, ikaw ang nag-iisa na may kayang labanan ng sapi sa liwanag. Subukan mong ipagpatuloy ang iyong awit, bulong ng isang espiritu habang naglalaho sa hangin. Nang makarating si Kulas sa lugar ng sapi sa liwanag, nararamdaman niyang napapalibutan siya ng isang kakaibang init. Isang makakakaba at nakakatakot na tinig ang bumulaga sa kanya. Kulas, wala kang kakayahan laban sa akin. Handa akong gawing hanggang sa kamatayan ng iyong bayan. Ngunit sa kabila ng pangako ng sapi sa liwanag, hindi nagpatinag si Kulas. Itinaas niya ang kanyang tinig at nag-awit ng masigabong kantang puno ng pag-asa. Unti-unti, bumabalik ang liwanag sa kanyang paligid, at naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso na tila ba nagbibigay buhay sa kanyang awit. Ngunit habang siya'y nagpapatuloy sa kanyang awit, napagtanto ni Kulas na ang sapi sa liwanag ay hindi lamang isang malupit na nilalang, kundi isang bahagi ng kaluluwa ng kagubatan. Ang lihim na puok ay nagsalita sa kanya. Kulas, ako'y nagugutom, ngunit hindi sa laman. Ako'y nagugutom sa liwanag na bawat nilalang ay may kakayahan ipadama. Napagtanto ni Kulas na ang sapi sa liwanag ay isang nilalang na naghahanap ng kabaturan at pag-unawa. Sa kanyang tapang at pagmamahal sa kanyang bayan, tinawag niyang aswang ng kaliwanagan, ang sapi sa liwanag. Ang dating nilalang na puno ng takot ay unti-unting naglaho, at sa kanyang awit, napalambot ni Kulas ang pusong gubat. Subalit, sa kabila ng pagbawas ng takot, nararamdaman ni Kulas na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Isang masalimuot na katotohanan ang maghihintay sa kanya, at may isa pang masalimot na nilalang na dapat niyang harapin.
Sa kakaibang katahimikan ng kagubatan, nararamdaman ni Kulas ang malupit na pangangailangan na tuluyang tapusin ang kanyang misyon. Ang kanyang paglakbay ay dinala siya sa isang lugar na misteryoso at puno ng anino. Doon, naglalakad siya ng walang tuhod sa kanyang mga paa. Tila ba may malakas na puwersa na nagtutulak sa kanya patungo sa katapusan ng kanyang destinasyon. Sa kanyang pagdating, napagtanto niya na naruroon siya sa harap ng isang lumang simbahan na puno ng misteryo at panganib. Ang mga halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay tila ba naglalabas ng matindi at malademonyong baho, nagdadala ng kadiliman at panggugulo sa kanyang kalooban. Ang mga kandilang nagbabantay sa harap ng simbahan ay nagbibigay ng kakaibang silakbo ng liwanag na tila ba nagpapahayag ng kasamaan. Nang pumasok si Kulas sa loob ng simbahan, napansin niyang ang kanyang galang ay tila napapasukan ng malamig na hangin na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa pagtahak niya sa malamig na daan, nakarinig siya ng mga bulong at helen na parang mga espiritu na umaatungal sa kanyang pagdating. Sa gitna ng simbahan, may isang lumang aklat na tila ba naglalakad sa sarili nitong mga pahina. Tinuklas ni Kulas ang mga kasaysayan at misteryo ng bayan, natutunan ng nakaraan na hindi na ipasa sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng aklat, napagtanto niyang ang bayan ay nilalang ng isang sinaunang espiritu na may layuning ipagtanggol ang kalikasan. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan ni Kulas ang isang propesya na naglalarawan ng isang pagtatanggol na kailangang isakatuparan ng isang hinirang na magsasaka. Ang tinatawag na sugo ng kaliwanagan ay hihirangin sa gitna ng gubat, at siya ang magdadala ng liwanag sa dilim. Ngunit ang kanyang misyon ay magiging masalimuot, at sa kanyang paglalakbay ay haharap sa mga nilalang na nagdadala ng kadiliman sa kanyang puso. Nang mabasa ni Kulas ang propesya, napagtanto niyang siya ang tinutukoy na sugo ng kaliwanagan. Ang kanyang pagtutok sa pagtutuklas ay biglang naputol ng kahulugan ng malakas na huni mula sa kanyang likuran. Nilinggan niya ang kanyang paligid, at doon, sa gitna ng simbahan, dumarami ang mga anino ng mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka na hindi nagtagumpay sa kanilang misyon. Tulungan mo kami, Kulas, bulong ng mga espiritu. Ang kadiliman ay nagtagumpay sa kanilang puso, at ngayon ay narito kami, naghihintay sa iyo upang tapusin ang aming simula. Dahil sa pangangailangan ng kanyang bayan at ang tawag ng mga espiritu, nagbago ang tono ng kanyang awit. Itinaas niya ang kanyang tinig ng mas matindi, puno ng tapang at determinasyon. Ngunit habang siya'y awitin, unti-unti siyang napapalibutan ng mga anino ng mga espiritu, at naramdaman niyang ang mga ito'y naglalabas ng hindi kapanipaniwala at malupit na init. Ang mga espiritu ay bumagsak sa kanyang paligid, nagtataglay ng kaharian ng kadiliman na kanyang mismong kinakatakutan. Nang lumapit ang kanilang pinuno, isang lumilindol na tinig na puno ng pagpapahirap. Kulas, hindi mo kayang labanan ang aming kapangyarihan. Sumuko ka na, at kami papayagang kunin ang iyong bayan. Sa harap ng panggugulo, nagpatuloy si Kulas sa kanyang awit. Inawit niya ang kanyang pagmamahal sa bayan, ang pangako na itatanghal ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Subalit, tila ba ang kanyang awit ay nagiging mas makapangyarihan, nagiging mas mapanganib, at nagdadala ng hindi malamang panganib. Sa gitna ng simbahan, habang si Kulas ay patuloy sa kanyang mabagsik na awit, unti-unting nagtatransforma ang kanyang paligid. Ang mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka ay nagbubukas ng malalakas na pinto patungo sa ilalim ng lupa, isang lugar na tila ba hindi pa nararating ng kahit sinong tao. Ang kanyang awit ay nagdadala ng lakas at takot, isang puwersang hindi kayang pigilan ng mga nilalang ng kadiliman.
Biglang nagningning ang kanyang awit, at naglalaho ang mga espiritu sa kanyang paligid. Sa pagtahak niya sa ilalim ng lupa, naruroon ang isang kamalian ng matindi at naglalakbay siya sa labirintong dilim. Ang kanyang mga matay nagiging malabo, at ang mga tinig ng mga espiritu ay naririnig na tila ba nanggagaling sa loob mismo ng kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang saglit, natagpuan ni Kulas ang kanyang sarili sa isang lugar na puno ng kadiliman at bangungot. Naroon siya, nakakulong sa isang malamig na selda na tila ba inuud ng matinding lungkot at pangamba. Ang kanyang awit ay nagiging hagulgol, nagpapakita ng kanyang laban sa kabila ng kanyang sariling takot. Kulas, nandito ka na sa aming teritoryo, bulong ng sapi sa liwanag, na nagmumula-mula sa dilim. Ang iyong awit ay nakakakaba, ngunit sa aming kaharian ng kadiliman, ikaw ang hindi kawalan. Isang malupit na kidlat ang sumiklap, at nagningning ang mga mata ng sapi sa liwanag. Ang silakbo ng liwanag ay nagdulot ng mas matindi pang takot kay Kulas. Naramdaman niyang hinahapay siya ng isang malaking kamay ng dilim, at doon niya natuklasang siya'y nagiging bahagi ng sapi sa liwanag. Sa pangakalahatan ng dilim, ang kanyang pagkatao ay nagiging alipors ng sapi sa liwanag. Tinutukan siya ng mga mata ng pangil, at ang kanyang kalooban ay unti-unting nawawala sa kapangyarihan ng liwanag. Hanggang sa huli, ang kanyang awit ay naglaho, at si Kulas ay napasailalim na sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa kanyang kaharian ng kadiliman, naruroon ang mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka na nadala niya sa ilalim ng lupa. Ang mga ito ay nagiging mga alipors na nakalugmok sa kadiliman, tila ba nawawala na sa kanilang dating anyo ng kabutihan. Ang sapi sa liwanag ay tagumpay, at ang kanyang liwanag ay naglalaho sa bayan ni Kulas. Hanggang sa isang araw, isang malakas na pagsabog ang narinig ni Kulas mula sa loob ng kanyang selda. Bumalik ang mga espiritu, ngunit ngayon ay mas masigla, mas matindi, at may bitbit na lihim na sandata. Sila'y nag-alsa laban sa sapi sa liwanag, at ang kanyang kaharian ng kadiliman ay bumagsak. Ang paglaban ng mga espiritu ay nagdulot ng matinding galit, at ang kadiliman ay unti-unting lumisan sa kagubatan. Sa gitna ng pagkawala ng sapi sa liwanag, bumalik ang liwanag sa bayan ni Kulas. Ngunit ang kanyang sarili, kahit na nasasangkot sa laban, ay nananatili sa kanyang selda, nagtataglay ng kaluluwang nahulog na sa kadiliman. Sa pangakalahatan ng dilim at panggugulo, natagpuan ni Kulas ang kanyang sarili na hindi na nasa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay naglakbay sa malupit at nakakakabang daigdig ng kadiliman. Doon, nakita niya ang anino ng kanyang sariling katawan na natutulog sa loob ng isang selda na puno ng kakaibang lihim. Ang mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka ay dumalaw sa kanya, nagbigay ng lihim na sandata na maaaring gamitin laban sa sapi sa liwanag. Kulas, ikaw ay hinirang na magsilbing tulay sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ibalik mo ang iyong katawan, at gamitin ang lihim na ito upang durugan ang sapi sa liwanag, ani ng isang espiritu. Sa kabila ng takot, tinanggap ni Kulas ang sandatang ito at unti-unting bumalik sa kanyang katawan. Pagmulat niya ng mga mata, nararamdaman niyang ang kanyang puso'y nananatili sa malalim na bahagi ng kagubatan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay handang itaglay ang kanyang misyon. Pagbalik sa bayan, naglaho ang liwanag ng kanyang pagdating. Isang kadiliman ang bumalot sa kanyang katawan, tila ba may malakas na puwersa na nagtatago sa kanyang loob. Siya'y naglakbay patungo sa lugar ng sapi sa liwanag, dala ang lihim na sandatang nagbibigay kapangyarihan sa kanyang awit. Ang simbahan na kanyang dati ng dinaanan ay nagdulot ng takot,
at ang pintuan nito ay bumukas ng kusa ng kanyang masilayan. Sa loob, naroroon ang sapi sa liwanag, ngunit ngayon ay mas malupit at mas matindi ang lihim na anyo. Kulas, bumalik ka lang upang masaktan. Hindi mo kayang durugan ang liwanag sa aking puso, anito ng may masamang tinig. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, hindi natinag si Kulas. Itinaas niya ang kanyang tinig at inawit ang mas makapangyarihan at mas mapanakot na awit. Nagtagumpay ang lihim na sandata, at unti-unti, ang katawan ng sapi sa liwanag ay naglalaho. Sa pagbagsak ng sapi sa liwanag, nagmulat ang bayan mula sa kanyang kapangyarihan. Ang mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka ay nagbalik sa kanilang kalikasan, at ang liwanag ay bumalik sa puso ng bayan ni Kulas. Subalit, kahit na nagtagumpay si Kulas sa kanyang misyon, naroroon pa rin ang kakaibang takot sa kanyang puso. Sa paglisan ng kadiliman, bumalik ang katawan ni Kulas sa kanyang dating anyo. Ngunit, sa gitna ng bayan na puno ng liwanag, napagtanto niyang may bahagi ng kanyang puso na hindi na kayang ibalik. Naiwan sa kanya ang bakas ng kadiliman at mga espiritu na nag-alay ng kanilang sarili para sa liwanag. Ang bayan ni Kulas ay nagbalik sa kanyang dating kaharian ng payapa at maayos. Ngunit sa kanyang sarili, naroon pa rin ang takot at pangamba. Ang kanyang awit, bagamat nagdulot ng liwanag sa kanyang bayan, ay nag-iwan ng sugat sa kanyang kaluluwa. At sa tuwing maglalakad siya sa kagubatan, nararamdaman niya ang mga anino ng mga nauna ng magsasaka na kasama niya, patuloy na nagmamasid at nagbabantay sa bayan. Habang nagtatagal, si Kulas ay naging isang magiting na bayani, ngunit sa kanyang paglalakbay, hinahanap pa rin niya ang kanyang sariling liwanag na tila ba hindi na maibabalik. At sa bawat tahimik na gabi, naririnig niya ang mga huni ng mga espiritu na naglalakbay kasama niya, nagpapahayag ng pasasalamat at pangako na hindi niya sila malilimutan. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ni Kulas ay nanatiling payapa at maayos. Subalit, ang kanyang sariling puso ay hindi pa ganap na napapawi ng liwanag. Sa bawat paglalakbay niya sa kagubatan, ang bakas ng kadiliman ay naririnig niyang kumakatok sa kanyang puso. Isang araw, habang si Kulas ay naglalakad sa gubat, isang matandang puno ang lumapit sa kanya. Ang matandang puno ay puno ng lihim at kabaturan. Kulas, hindi mo man nararamdaman, ngunit ang liwanag na iyong dinala sa aming bayan ay nagbigay saya at pag-asa sa marami. Hindi mo kailangang mawala ng sarili sa kadiliman para makapagbigay ng liwanag sa iba, sabi ng matandang puno. Dahil sa payo ng puno, nagbago ang pananaw ni Kulas. Sa halip na maging alipors ng kadiliman, naisip niyang maaari niyang gamitin ang kanyang karanasan para magbigay inspirasyon at liwanag sa iba. Ipinagpatuloy niya ang paglilingkod sa kanyang bayan, ngunit ngayon, dala ang bagong misyon na magdala ng pag-asa at liwanag sa kaharian ng gabi. Ang mga espiritu ng mga nauna ng magsasaka, na sa simula'y nagbigay ng takot kay Kulas, ay unti-unti niyang napalapit sa kanyang puso. Sila'y naging mga gabay at tagapagturo ng lihim na kayamanan ng kagubatan. Sa bawat pag-ikot ng kanyang awit, nararamdaman niya ang pagmamahal at pag-asa na hatid ng mga espiritu, nagiging gabay sa kanyang paglalakbay. Habang nagtatagal, natutunan ni Kulas na ang pagtagumpay ay hindi palaging nagbubunga ng kasiyahan. Ngunit sa bawat pagtulong sa iba at pagbibigay ng liwanag, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng kaharian ng gabi. At sa paglalakbay niya sa kagubatan, nagbigay liwanag si Kulas sa iba, ngunit higit sa lahat, nagbigay liwanag siya sa kanyang sarili. Ang bayan ni Kulas ay nananatiling buhay sa pagmamahalan at pag-asa,
At sa bawat kabaturan at lihim na nailathala ni Kulas, nagiging inspirasyon ito sa bawat isang taong gustong lumaban sa kadiliman at magdala ng liwanag sa kanyang sariling bayan. Muli maraming salamat sa inyong panunood. Baka naman, pwede mong pindutin ang subscribe button, like and share muna din. Salamat. Hanggang sa susunod na kwento ng katatekotan, dito sa Kwento ng Kaba.